Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinod ano. Sa panahon nga kami mo sambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinod ano. Sa panahon nga kami mo sambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Matinod anon ka sa mga pulong mo, mga sanong kanamo, iulat mo. Wala kang nasang sukat pa kaniyan ko, ang paglaon ko, ikaw lamang Jesus. Sa panahon nga kami mo sambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Matinod sa mga pulong mo, mga sanong kanamo, you are faithful, Jesus. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will say, carry me always. You are faithful, you are faithful, you are faithful. Your joy is my strength. Oh Jesus, imong kalipay maugayod ang among kusog, O Dios. Oh Jesus. Lord, you are my God. I rely on you. I put my hope in things not seen.
So na akong balikon sa pagbasa ang Salmo 121, 1 to 7. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Kanindot paminaw igsoon sa pulong sa Dios nga giampingan sa Dios ang atong kinabuhi. Mao na karon naata karon diri nagtabok aron sa pagdaig sa Dios. Tungod na sa pag-amping nga gibuhat sa Dios. He care for you. Igugmata sa Dios. Gipanggata sa Dios. Kanindot. Giamumata sa Dios. Inana siya kamatinud-anon sa iyang mga pulo. Jesus, thank you, Lord. Thank you nga imong giampingan ang among kinabuhi. Thank you, Jesus. Let's worship Him. Pasalamatan nato siya. Ihatag imong tanan sa Dios. Oh, Jesus. Buhi ang mga pagdaig nga para sa Dios. Ayaw pagduha-duha. Ayaw kauwaw. Ayaw pugi mong kagalingon na muday sa Dios. Ayaw pagduha-duha ang bayaw sa imo mga kamon. Ayaw pagduha-duha og singgit og hallelujah. Ayaw pagduha-duha og sumbong sa Dios sa tanan nimo panginahanglan. Ayaw pagduha-duha og duol karon sa Dios kaya naa siya. Oh,
Diyos. Oh, Jesus, we rely on you. Trust in your name, Jesus. Thank you for loving us, Lord. Salamat, O Diyos. Oh, Jesus. We worship your holy name. We worship you. We bless your holy name. We thank you, Jesus. Jesus. We worship you, God. You are faithful. Salamat sa imong pagkamatinud-ano no Dios. Salamat nga tinuod ka sa imong mga pulong ug mga saad diri ka namo. Ug buot kami makailaw ug dugang pa kanimo Dios. Come on, church. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your holy Salamat, Lord, sa imong presensya. Salamat nga dunay anak ka, O Dios. Salamat nga ikaw nagagiya ka namo. Salamat nga ikaw nahigugma ka namo, O Dios. Salamat sa pag-amping nimo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong pag-amuma ka namo. Salamat sa imong panalangin. Salamat sa imong grasya. Salamat sa kusog. Salamat sa tanan imong gibuhat. Salamat, O Dios. Oh, Jesus, we give you all the glory, honor, and praises to your name, Jesus. Hallelujah. Palakpakan at muli, Dios. He is good. Makapangit sa presensya. Sugod karon sa atong simbahan, diin nagkakuyog kita sa pagbati ug pagsalmot sa pulong sa Dios. Sa inyong pagsulod ug pagsaylo sa inyong mga lungsuran, atong gamiton kini nga higayon aron mahatagan kita og dakong paglahom ug kusog pinaagi sa mga pulong nga gikan sa balaang kasulatan. Kay nahibal-an ko ang mga plano nga akong gibahin alang kaninyo, matud pa sa Ginoo.
Mga plano nga nagalakip sa inyong kalambuan ug dili sa inyong pagkalaglag. Mga plano nga naghatag kaninyo og paglaom ug hinatag sa inyong palaabuton. Ang Ginoo maoy atong kanlungan ug kusog, ang maong atong kauban sa oras sa kalisod. Tanang butang mahimo nako pinaagi sa gahom ni Kristo nga naghatag kanako og kusog. Sa dihang manglingkod kamo sa inyong mga lingkuranan, ampingi ang inyong nabati nga mga bersikulo ug pagpaliho kamo pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios aron inyong masud-ong ang inyong mga espiritu. Ang iyang mga saad naghatag kanato og kusog, kaupayan ug kasiguruhan sa mahayag nga kaugmaon. Apan ang mga naghulat sa Ginoo magbaton og bag-o nga kusog. Magsangpot sila og mga pakpak sama sa mga agila. Dili magkapoy bisan muagi na og kaliho. Dili mapaslawi bisan maglakaw na. Duol kanako kamong tanan nga nagbudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Dili kamo kinahanglang mahadlok kay ang Dios anaa kaninyo. Iyang gipasalig ang inyong kasing-kasing ug iya kamong gipadayon sa pagpangga. Ang Ginoo maghatag kaninyo og kusog, tabang ug kanunay niyang pagadalon ang inyong mga lakang nga matarong. Mayong buntag sa tanan. Amen. Ato ko nung hatagan og singgit sa mga pagdayeg. Atong isinggit ang hallelujah ngadto ni Jesus. Amen. 1, 2, 3. Hallelujah. Amen. Gitagbo jud ta sa presensya sa Ginoo karong kabuntagon. Amen. Bless kita sa atong mga alawiton nga nagministeryo ang matag litra, matag lyrics, matag tono ni dot jud sa kasing-kasing og nasayod ko nga dili emotion lang kundi mismo ang Holy Spirit nagpanlihok sa atong kasing-kasing karong kabuntagon. Amen. Og tugutin ninyo nga punon ta karon sa pulong sa Ginoo. Nakoy pangutana sa inyo ha. Tagsa-tagsa nato, na ba mo gipangita karon sa stage sa inyong kinabuhi? Na mo gipangita? Amen. Aw ba nangitag promised land ang kanang nindot nga kahimtang o ban nangita og nindot nga health. Ang taga Luzon, nakita na nila ilang gipangita. Ang taga Mindanao na lang, wala pa nakitaan. Ang taga Cebu, nag-una, abtik ka ng mga Cebuano. Magsoon, natay sigutan karon. Mura na siya kanang two-part sermon. Mahigo nga intro o review. Kung nakinumdo mo, nagisgutag, pipila ka buwan nila ba pag last year na day, September. Just one touch. Tugutin ninyo nga mo na itong intro, da nga review, o da nga katunga sa main point sa sermon karong kabuntagon. Andam na mo? Amen. Kung naduka ka o yugay mong kagalingon, pangitag paagi nga ma-stay awake ka within the next 30 minutes kay mubura ni ang pulong sa Ginoo. Mao ni mo recharge nato, mao ni mo hatag nato kusog nga mo sagubang na pod sa lain nga semana. Amen. Ang kaning atong hisgutan na ay babay nga nangita na siya gipangita nga pila ka tuig, 12 years niya nga wa nakitaan. Atong basahon sa Mark 5:25, dihay usa ka babae nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa napulog duha ka tuig, 12 years. Ang kani siya nga woman matod wala man joy matod sa mga scholars ilang gitun-an nga sa man joy cause nga walay hunong pagsigig flow sa dugo anining bayhana. Matod sa scholar number 1 ang iyang gingon nga ang kaning bayhana na ay hemorrhage or internal bleeding, damaged blood vessels. Matod po ni John MacArthur, posible nga kaning bayhana na ay tumor. Ug matod sa Bible Knowledge Commentary, kani kay chronic menstrual disorder or uterine hemorrhage. So sa mga babae ni siya nga mga unfortunate nga nahitabo ug kani nga case aning bayhana nagbleed na siya for 12 years. Taas kaning 12 years. Kung ato ning basahon within the context kay napo ni anak ni Jairus usa ka official sa synagogue nga
12 years old pod katong babae gani nga bata nga namatay. Pero karon mo focus ta aning babae nga nagbleeding. Ang kaning setting sa lugar kay nasa Capernaum. Pabalik-balik nga bleed. 26. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor. So sa pagsugod sa ani nga instance kaning babae, kaya naa siya'y capacity, naa siya'y kwarta, naa siya'y mga assets. Pero nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon kini. May mo tong testimony ni Pastor Marlo nga bisan gipaibot niya ang katong sakit yang ngipon, bisan daw gipaibot niya ang dili mao nga ngipon, sakto ba pastor? Pero nawagtang gyapon ang sakit, megso na ko nabasahan nga naay usa ka tawo nagidungan og gibot ang 32 ka ngipon. Nakasuway na mo paibot ang ngipon? Ako wala pa ko kasuway kay kanang hingo-hingo ra man birahon or sukmago ni hani nga nga mga klase. Kato siya giiptan og 32 ka ngipon og luoy kayo. Pagkaman sa 36 adlaw namatay siya kay wakaanto sa grabing kasakit, wala na dag pain reliever. Ang mga paagi sa pagtambal sa kani nga kaysa wa pa makabubon sa ngipon. Okay, kapay-gapa sa inyo. Panggaan na yung ngipon kay mo na yung kuan ninyo. Bisan wa tay kwintas, mo na atong kuan, atong accessories. Ang paagi sa pagtambal, matod pa ni Dr. Luke, si Luke, doktor ni sa physician, 843 sa Luke. Nga, wala natabangan ang babae kay dili na mamaayo ang iyang sakit. Chronic o, ano sige, English ng dili maayo? Uncurable, basta na ako'y word nga, di na ko masulti. Fatal or kanang terminal nga sakit. I-suggest ni Luke nga ang kaning bayhana bisan unsaon niya pangitag tabang nahurot na lang iyang kwarta, iyang balay atong ingnon gibaligya na niya iyang mga kahayupan. O kaning story magsun kani nga milagro ni Jesus, makita ni nato na ni parallel mga verses. Parallel kani nga mga verses sa Gospel sa Matthew, Mark, Luke ug John. Naay tulo ka Gospels nga naghisgot na account si Matthew, si Mark kay dili sa 12 nga disciples. Gikan ang iyang account ngadto ni Peter ug si Luke na sila mga account. Atong padayonon sa verse 27, nakadungog siya ang ang babae, mahitungod kang Jesus, busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyon ni Jesus. Unya mingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan ug mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Maigsoon sa atong pagdaig sa Ginoo ganina sa atong mga alawiton. Naningkamot batang atong mahikap bisan lamang ang sid sa presensya sa Ginoo. Amen. Ato nang paningkamutan kung medyo napakyas sa ron atong paminaw kay na daghang kayong distraction. Maigsoon ayaw padaog. Nig-praising na to, nig-worship na to. Mo to nga akong giingnan si Pastor Arinda nga. Encourage ang mga bata kung nisayo mo ganina, ang mga bata kay atong gi-encourage, atong gitudluan nga daygon ng Ginoo. Og kita nga mga parents, may mahimong model. Amen. Nga nigdaig na to sa Ginoo, dili ta mo focus, na ba kay nagtan-aw na ko no? Naguna-una mo ana. Na ba kay nagtan-aw na ko no? Nag-isa sa akong kamot, nahinguko ba kako? Bali ba ka kong relo? O kung buhok, kumusta ka ni? Nabayay kamera dito, duha ka buok. Maigsoon sa atong pagdaig sa Ginoo, bisan lamang makikapta sa gamay kaayo sa sidsid, sa presensya sa Ginoo. Muusab na nato, mupanalangin na nato. Amen? Mulamdag na sa itong unahuna. Niya ng babay, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Atong nakita no nga nay faith, bisan makahikap lang, dili mismo sa bukton, sa kamot, sa buhok, sa agtang, sa tiil ni Jesus, bisan lamang makagunit. Nana ang kuan, bisan lamang makagunit. Ang faith sa woman na makaayo si Jesus kay ang gahom. Nga bisan indirect nga contact nga makaproduce o cure. Ingana na siya ka-desperado nga walang-wala na. Nasiguro ba nato or kamo nagtanaw online
nga niagi na ani nga point nga dili maka nag-internal hemorrhage or naay kakulian kaning bleeding. Pero kanang niabot ganito sa point nga low na kayo, desperate na kayo, wala na jud tayo mahimo. Asa pa man sa atong pangitaon ng bisan unsa sa bisan asa nga lugar, ang katubagan sa atong pangandoy sa atong problema. Pero maigsoon na atong makita diri nga kung alam tayo gamay bisan gamay na lang nga faith nga nahibilin. Kung imong unahuna karon itom na kayo, gubot na kayo, wala nakakasabot. Timani nga sinatiya, paningkamuti, suot sa mong mga problema. Ang atong mga problema na ama na taga-simana, balik-balik. Anang adlawan ay problema, pero sama sa kanang gibuhat sa babay, nisuksok siya, nangitag paagi. Nga na ba tayo, son, mangitag paagi? Nga maka-encounter ni Jesus, amen? Kung dili ta mangitag paagi, kaning ang 12 years, posible pa ning magpuno-puno. 29, busa yang gihikap ang bisti ni Jesus, ug miundang dayon ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo siya. Makita na to, ma-witness na to ang pagka-powerful ni Jesus. Nakita niyo magsan kung musik lang jud ta sa presence ni God sama sa kaning gibuhat sa babay na instant nga healing. Ang kaning matras tagamay, so wala pa siya naayo, ang kaning mga Jewish, particular kanin sila aning clean og unclean. Ang kaning bayhana ginormally ila nang giila nga hugaw. Kay bisan unsaon niya, may man sa atong panahon ron kay high-tech naman ay disposable mga sanitary napkin. Sa ilang panahon wala, maglabas siya dito or tago-tago. Asa ka to siya nagpuyo dapit. Ang affliction aning bayhana, ang iyang kasakit, wala lang nag-apekta sa iyang physical, pero naghimo niya nga outcast gani, murag sinalikway sa Jewish nila nga community. Kay sa ilang mga seremonyas, maghugas, daghan kayo, makita na to sa Old Testament. Dili siya angayan, matod sa ilang balaod. This meant she would have gibugaw, excluding her own family and excluded from both synagogue and temple. Pagkasakit ani nga sitwasyon, no? Nga gisakit na siya 12 ka tuig, na ay pain, gi-reject sa katilingban, gi-reject sa pamilya, o dili pa jud makaapil sa bisan unsa nga mga buluhaton sa templo. Magsun amo mong sige encourage nga naman jud tay SNF, no, na dito sa Suong. Nga kung kamo na makakita ni online kung naay nagtagad paminaw nimo outcast na ka, sinalikway na ka bisan sa imong kagalingon nga pamilya, duol ni Jesus na ay mga tao nga naa didto atong gihatagan og variety ang SNF nga dili mapariha kay mao man mo makuyawan nga mapariha gani makapipe sa Wednesday, sa karon Sunday morning, sa Sunday afternoon. Mao na nga kung gusto mo makasinati talagsaon nga paagi sa pagdaig sa Ginoo, talagsaon nga pag-fellowship, talagsaon nga mga activities. Gahinin ninyo panahon, Sabado sa gabi 7 to 9:30 maglisod jud gumanog 9. Na ay mga tao nga mutabang kung paminaw nato, kung kita mismo mga Kristohanon sige na tagsimba, na paminaw nato uga na makaya kung paminaw. Unsa makakong buhaton, no? So kanang fellowship lang. Dili ka ng formal jud kay nga setting. Apil lang dito hapak-hapak sa volleyball or tikuha dito sa bula nga moadto jud ano ka ang bula moadto jud sa tubig, no? Ato nya nang i-research. Ato nya nang nigadto na to kay limpyo atong kamot uli na to. Pero malipayon, nakita na ko ang talagsaon nga kalipay sa mga Kristohanon, sa mga anak sa Ginoo gabi. Maigsoon ang kaning busa iyang gihikap ang biste, ang kaning Bisaya kay kuwang kayo siya sa pagpalawom nga pagpasabot. Sa English ani kay tassel. Kailan mo sa tassel? Kani siguro. Ang tassel kay ingani siya pero dili nga ni kadakon. Itaod na siya sa sanina, sa kostumbre or sa balaod sa mga Jewish sa pinakatumoy or gitawag na to gsidsid sa ilang kupo or sanina.
pagpahinumdum ni nila sa gisulti sa Deuteronomy 22:12 nga mo-obey sa commandments ni Yahweh or ni God. Atong basahan Deuteronomy 22:12, you shall make yourself tassels, or sabi sa ni kay borlas, on the four corners of your garment with which you cover yourself. So mauni ang gihikap, sid-sid. Di ba na kanta ni katong Ogunit, adi katong nagkanta? Ay, imon si nagkanta? Henry C. Dili. Adi ka para mato makredit. Erin C. Si Erin C. Naman na yung kanta, yung sid-sid. Diha ang context. May bunga ta. Pero kung may mo, sid-sid man to permiro. Permiro pa dyan na ay sid-sid. Lain po to ang sid-sid. Amen? Kasoy naman kayo sid-sitan. Kung wala pa, basin ka ng padong na ay, dili may buhaton. Verse 30, diha-diha, pag mag-unit sa babay ha, diha-diha, gibati ni Jesus, nga may gahom, nga migula kaniya, busa, milingi siya sa mga tao, ug nangutana, kinsa may mihikap sa akong bisti. Si Jesus nakabantay sa iyang pagkamahanan na magministeryo sa supernatural nga paagi. Ang kapkuan siya nga, kaibaw siya sa iyang sovereign, sa iyang pagkagamhanan, nga naay gahom, naay babay, nga naay dakong pagtuo, nga nihikap sa sid-sid siyang bisti. Nangutana si Jesus, who touched my garments? Kinsa may mihikap sa akong bisti? Wala ni nagpasabot nga wala kabaw si Jesus. Kay kabaw ta, omniscient si Jesus, amen? Omnipresent, makakita siya, kinsa nihikap. Iyan ang gibuhat para ma-draw ni ang attention sa maong babay gikan sa mga tao. Para iyang makita o iyang mapastand out ang babay. Atong basahan sa 31, ang iyang mga tinunan mitubag. Nakita nimo nga nagponsisukan nimo ang mga tao. Unya, nganong mangutana ka man kung kinsa imhikap sa imong bisti? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Tungod sa nahitabo kaniya ang babay miduol nga nagkurog sa kahadlok. Mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya mingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo, pauli nga malinawon kay dili ka na magantos pagkanindot ana maigso, no? Nakita ninyo kung naalan tayo faith, gamay na kay ito nga faith, indirect pa dyan nga contact ni Jesus. Mo na nga sa una kay kusugi ko musaway nga, anong di man dyan ni magpatubangan ng mga tao or adto ra dyan sa gawas. Pero dili dita maka-judge. Magdepende din sa faith, sa attitude sa heart sa tao nga nag-worship, nga ni-approach sa presensya ni Jesus. Amen? Pero wala po kung nag-discourage ninyo nga adto na lang mo panglingkod tanan, mo abante gapon ta. Amen? Ayun. Kaya mo kung nga nanamoy asay nga lingkuranan, dili na tanan lalison kay kuan na tradisyon na sa kuan sa God of Glory. Mo na maigsoon nga bisan di ay nata sa layo, na late ta or nata sa gawas, nakadungog ta. Pero ang atong kasing-kasing ni connect sa spirito sa Ginoo, spirit and in truth nga pag-worship, ningkamot nga paghikap sa iyang presensya, mapanalanginan ug ato nakita diri nga giayo ang babay ug batod pa sa English nga made whole, nahimong tibuok sa kung naay kakulian ang iyang diri nga part sa lawas nga nag-cause sa bleeding, made whole as if nga brand new. Nga giayo sa Ginoo. Nag-indicate nga iyang healing kay complete. O karon mo tabok ta sa atong main nga point nga kaning, di ba ang babay, nangutan ko ninyo ganito na, naaba mo gipangita karon, ang uban na or naa, among sige pagpangita, ang uban nakita na. Ang kaning gipangita sa babay nga kayuhan kay nakadungog siya ni Jesus. Iyang nakitaan ang kaayuhan, ang iyang tuyo. Amen? Atong nadungog, nga nakahikap siya sa sid-sid. Pero what if, Healing Sunday man ron, what if, kung sige na itong pangayo sa Ginoo, mo siota sa mga kakulian. Pero what if, dili na ito makitaan, unsa man ka ang atong buhaton? Unsa ka ang atong attitude? Panalitan, nakagipangita karon, importante kay para nimo, Lord,
made whole, makompleto jud ko kung ako ni makit-an, ako ni makabot nga desire, ako ni makatuluyan kaning tawhana. Pero what if dili nimo makabot? Unsa man nimong buhaton? Mo atras na lang ka, mo retreat na lang ka, mo withdraw na lang ka dito sa crowd, or dili ako naghika pa si kuanto? Si Simon or si Judas. Mayson ato ning katunon karon. What if kung dili na to makit-an ang atong gipangita? Sa kato atong gistorya nakit-an man sa babay. Pero para ni natong tanan karon, what if unsa ka kung dili nimo makit-an ang kaayuhan, ang imong gi-desire, ang imong gisigig pray. Kaning tawhana ka nagpray siya katulo balik. Lord, wag tangan na ni kung arthritis, wag tangan na ni kung labad sa ulo, pero what if kung dili jud tugutan sa Ginoo? Atong basahon sa 2 Corinto, kaduhang Corinto 12:9. Igo kanimo, si Jesus mismo nagstorya ani. Igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Ato idukot ang mga ulo, magpray ta. Ginoo, salamat Lord God, nining nindot kayo Ginoo nga kabuntagon. Salamat sa kinabuhi, salamat sa kaluwasan, salamat sa mga panalangin, salamat sa mga pagsulay. Ginoo, amo kang giday Ginoo sa tanang nangahitabo sa mong kinabuhi. Ginoo, dihugi kami Ginoo, uban ning mong ubos nga alagad. Ginoo nga sa among pag-ambitay sa among mga pulong karon, mutubo kami ug mulig-on Ginoo among faith, among pagtuo nga kanimo Jesus. Kini among gipangayo. In Jesus name, amen. Kaya baba mo nga prequel or sequel ni siya sa gi-preach ni Ma'am Jinky pag Wednesday, be ready. Kang Pastor Marlo nga Soldiers of Christ pag Thursday. Sige pa magtanaw sa atong Facebook page. Amen. Pagkuhan po mo, paramdam po mo dito heart, or bisan di mo matanaw, basta mo heart na lang mo, malipay na si Daloy na atong kuhan, atong multimedia manager. Wala siya diri karon, wala si Daloy kay nagklase, pero kita na to ang gibot ni Daloy sa bulletin board, kan grabe ka creative. Si Apostle Paul ang atong gihisgutan ani. Ug si Jesus may nitubag ani nga igo kanimo ang akong grasya. Kaya nga naman di ay atong atrasan para makasabot sa context. Verse 7 sa kaduhang Korinto gyapon sa chapter 12. Apan karon, mato ni Apostle Paul, dili ako magpahitas-on tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita. Kaya sa Apostle Paul, grabe kayo kasinatian diha sa Ginoo. Nakadto siya sa third heaven jud mismo, pabalik-balik, daghang panan-awon, daghang revelation. Gihatagan ako tunok sa unod, or sa English, turn of flesh. Tunok sa unod. Mo na atong ning sabtan unsa kaning tunok no? Nakasoy na mong natunok. Daghang nang klase sa tunok, tiil, tunok diri, kinong isda, masugsog. Pero kaning tunok sa unod unsa kani? Nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. So gitugutan sa Ginoo nga hatagan aning tunok sa unod si Satanas mukos aning turn of flesh para dili magpagarbo si Apostle Paul. Verse 8, sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon. Magsuon sa imong kang affliction, imong kasakit karon, physical or mental, emotional. Kapila na ka nagpray nga wag tango na sa Ginoo. Kadagan ang uban mao pa wag tanga kay wa mo nagpray pod. So inyo pray kay basin di ay lain-lain man tag kanang kuan. Dili man jud pariha, uniform, mga robot ang mga tao. Lain-lain ta. Be original, be yourself. Amen. Pag-ampo kay basin tagtango na sa Ginoo. Pero kung dili mao ni atong gisgutan karon. What if? Para malig-on ta ba? What if ka no? Magpabilin ra jud ni ingani. Dili lang ko mo mention no ha kay kuan man na personal na kayo nga mga butang. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon. Apan ang iyang tubag mao kini. Mao ni ang tubag ni Jesus. Igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Sige na tagkadawgan na unsa kana no? Busa ato sa tiwasan. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. So matras ta balik ta tong tunok. Ato jud ning kuhaon ang tunok. Kung matunok mo masugsog mo yung kuhaon. Pasagdan lang no nga maabot na sa akong kasing-kasing para mo feel ta og kuan kainit.
bakwaon na dyan na ito, mga itatagpuler, kumapuling ta, hala na, asa na ito slob nga tubig, basta makuha lang. Unsa man ning thorn in the flesh. Matod pa, lain-lain niya, para lang paghatag og lapad nga panglantaw. Ang kwando ni demonyo ni nga nagpuyo sa usa ka dako-dako dito sa Corinthian, mao ni ang setting ani nga lugar. Ang Capernaum katotong sa babay ganina. Kaning atong gisgutan karon ani sa Corinto. Ngan ang demonyo ni indwell sa usa ka leader ug maoy nagpasiugda sa mga false apostles, di ba na may apostle Paul, mga pinadala ni Jesus nga mo share, mo spread sa word. Pinaagyan ni nga demon nga ni puyo, nagsulsul ani nga leader or false nga apostle, gisigig attack ang church. So mao ni ang primero nga idea nga ang tunok sa unod mao ni nga gisigig attack ang church, mao naghatag og kasakit ni Paul. Ang kaduha nga idea, naa siya ay problema sa mata, na siya ay ophthalmia. Mao ni ang turn of flesh. Na siya ay migraine, katulong nga idea. Or na siya epilepsy. Pero magisod ang klaro, no one can say for sure kung unsa jud ang iyang physical affliction. So ang atong mayong buhaton, kung dili kayo klaro, dili na to tagaan og kolor. Amen? Kay maliko niya ta unsa man jud kato, no? Since dili ta kung wala gi klaro sa Bible. Ako ni insultin ninyo karon, dili na to dungagan, dili na to ang uban nga mga idea kay para lang pagpalapad. Pero kaning mga ingani nga mga butang, dili na nato kanon pag-ayo. Kay basin gituyo ni intentional ni Apostle Paul nga medyo hanap-hanap lang unsa kaning turn of flesh, no? Para sa maximal nga application. To also prevent spotlighting his own life, para dili siya maoy ma-focus. Ang punto ni Paul nga ang content niya, ang iyang intent, dili ang turn, nga makasabot ang mga tao yang kaning tunok nakababag yun ni siyang sa ministry. Ug ato makita nga sige siya pabalik-balik repeatedly petition God for its removal. Pero sa Apostle Paul, bantayan niyo mao na ang pinaka point. Unsa man nato no kung dili jud tubagon sa Ginoo. He learned from this experience the lesson nga present throughout aning nga letters, aning 2 Corinthians ug sa iyang mga epistles, iyang mga letters. Ang divine power, Christ's power, ang gahom ni Kristo kay ma-display pag-ayo kung ang backdrop kay ang kahuyangon sa tao. Naklaro niyo Maigson? So ang tubag na ay mga butang, katong babay giayo man siya, nakita niya yung gipangita. Sa Apostle Paul, wala gitugot sa Ginoo nga ayuhon siya tungod pod sa iyang nasinatian, sa iyang naagi para di siya makapaggarbo para ma-display ang divine power, pagkagamhanan ni Jesus kung ikontra sa atong physical nga atong nature. Naklaro na Maigson? Parehas ani atong setting. Kung paungon niya nga suga, paungon ko taning suga, paliho kaning, sa tawag kaning suga. Nagtanaw niyo sa online, paungon po ko taning kilid, kaning i-blackout tani ang kuan, kaning lights. Ang backdrop, kay kani, backdrop. Ang ice drop, lain po na, muna paliton sa mga bata. Ang main nga focus, kay ang magbarog diri, ang song leader, ang MC, ang pastor. Ang gusto ni ang bot ipasabot ni Apostle Paul nga para ma-display or nganong dili tubagon na ay mga butang nga di tubagon. Kay para ma-display ang grasya, ang gahom sa Ginoo. Amen. Kung wala ni nagsiga, wala nagtanaw niya sa kamera niya, wala ma-focus. Pero nagsiga ana ato ang kaning backdrop lang palagsamak. Kana nagsiga sa backdrop mo lang ha example nato. Mao na tong kahuyangon. Mao ni ang maklaro pagayo sa kamera. Ang nagbarog nga subject diri, nigtanaw na po ninyo unya kay medyo hanap or dark or brown or say tawag ninyo ana. Pero kung pasigaon ta nigbalik, makita na to ang tanan. So ma-appreciate na to
ang will, ang sovereign will, ang kabubuton jud sa Ginoo, sa dihang natagi pangayo niya, di na to makabot, kay naa siya purpose para ma-display ang iyang gahom. Amen? Mapakita ang iyang pagagamanan. Pero ato ning palawman, rather than removing the problem, unsa gibuhat sa Ginoo, naman siya turn of flesh. O ikaw na, unsa mong kasakit ron nga, sige mo pangayo, anong wala mo dyan ninawagtang, kuyog man dyan sama nila ni, di lang po na ako isulti. Kung na mo isulti na ko nga confidential, di dyan na ako isulti. Pero ako lang kuhit-kuhiton nga para maglagot mo or makatawa, mga nga nga. Ano pabalik-balik. Rather than removing the problem, nakay problema karon, ang Ginoo, gamhanan man, lapad man kayang pamaagi, tahabog kay ang una-una. Imbis ko niyang problema, ang iyang buhaton, hatagan ta niya og grasya nga makaya nato. Amen? Nakuha ninyo? Mao na ang pinaka-point karong kabuntagon. Nga sa atong kahuyangon, ay punta, sige tag-pray, pila na katuig, pila na ka-prayer meeting. By the way, pa din nato napakita tong title. Makno mo na tong title karon. Kitang tanan mga weak but strong. Weak but strong. Kitang tanan mga weak. Dali kayo matintal, dali kayo mapakyas, dali kayo buka lang ulo, magmusulti, mga saba, dili makontrol ang baba o magbuhat o dili maayo. Weak in flesh. Pero tungod sa grasya, tungod sa pagkamaayo lang jud sa Ginoo nga nakonekta niya, gihimutan niyang kusgan. Amen? Inay mong tapad, weak but strong. Balik ka, ina. You are weak but strong. So dilita mo judge sa matagusan na to, anong weak man jud kay siya nga temptasyon na. Sige lang, gipatubo siya sa Ginoo na. Pero ay kalimot nga, weak na siya, pero strong na siya. Amen? Kita weak ta utsahay mo, pamino na to, weak man. Naikanta ni Romel Tuico, na din ako makuhan sa akong slide. Dili tanan, sampay ka na ninyo, dili tanang laki, guwapo. Amo na weak but strong. Dili tanang babae, guwapa, pero dili tanang hisgutan. Naputuingon nga, dili daw tanan mo simba, buutan. Dili pa tanang buutan mo simba. Pero sa Kristohanon, diri sa God of Glory, kitang tanan weak but strong. Amen? Weak ta. Ayaw po pa, weak lang nga. Dili na pagka mangilabot. Mo engage ta, mo appeal ta. Amen? Naibulhaton, mo suporta ta. Kaya asar man atong kusog, ato nang isuporta sa bulaton sa Ginoo. Amen? Mao na nga, nganong weak but strong man. Gituyo na sa Ginoo. Ayun yung literal hang, higher, wider, deeper. Mutudlo lang ko para backdrop lang. Nga ang atong weakness, mao na backdrop para ma-highlight pag-ayo ang pagagamahanan sa Ginoo. Amen. Mao na nga bisan so ano tong pray na mga butang. Nindot kayo kung tubagon sa Ginoo, mawagtang na nga balatian. Mawagtang totally makabot mo imong pangandoy. Pero what if dili nimo makabot? Timandi nga weak ka pero strong ka dira sa Ginoo. Amen. Dili man na nimo makabot pero naay purpose ang Ginoo. This grace is sufficient, adequate in the sense of providing contentment. So ang kaning grasya mutabang ni nato, mabalik tamak sa katong 2 Corinthians 12:9. Ang kaning grasya, kaning grace kay sufficient ni siya. Nga muhatag nato dili pod nga bahala na si Batman or bahala na unsa whatever will be. Pero muhatag ni nato contentment, muhatag ni nato additional dugang sa tong pagtuo nga mubarog nga makasalig ta gitugutan din sa Ginoo. Mao jud ni ang purpose sa Ginoo anong wala jud ni nahitabo. Amen. The present tense of the verb ang kaning translated kaning sufficient, ang present tense niya reveals the constant availability of divine grace. Unsa ganyan ang constant mga estudyante? Ang constant kay dili parehan niya no. Ang kaning constant naa pirmi, available, pirmi ang grasya sa Ginoo. Nakuha niyo mga igsoon? Ang grace sa Ginoo sufficient, available, pirmi. Kung available pirmi, naa taga adlaw. Nasa buntag, nasa udto, nasa hapon,
bisan naa sa pagkatulog di mo. Constant availability. God would not remove the turn as Paul had requested, but would, paminawan ninyo, continually supply him with grace to endure it. Wala makagitangtang sa Ginoo ang gipangayo nimo or pangayo ni Apostle Paul. Pero makasigurado ta nga hatagan ta sa Ginoo sa kanunay sufficient continual supply sa grace aron makapadayon ta ma-endure, masugakod nato ang atong giatubang. Amen. Mo ni nakanindot sa Ginoo nga atong gilagaran kay dito niya pasagdan. Amen. Ato siyang hatagan og clap offering. Ang Greek word sa grace, atong dyan yung palawman, atong patasan para mulapad ang atong pagtanaw sa atong Ginoo. Ang Greek word sa grace, kay bawo ang uban, na si Kuya Will, kay bawo si Kuya Will, charis, wala na ko gibutang, or sa Greek word kay charis, which means, ano sa meaning sa charis? Favor, blessing, or kindness. So my grace is sufficient for you. Ang grace kay favor, blessing, ang kindness. Sige lang, wala tang tanga sa Ginoo, pero ang iyang blessing, naaman kanunay. Amen? Bahalag wala gitubag sa Ginoo, pero ang iyang pabor, naani mo kanunay. Amen? Kanindot ana. Na ang iyang kindness, bag-o, tagabuntag. Ang Greek word sa sufficient, kato ganina kay verb man to, kay arche, ang nagpasabot kay endurance, strength, or kato, satisfaction, makontento. Dili na mangita, Lord, nga naman dyan nitubag. Dili na mag-struggle. Kaya nakasabot ta, nga ang grasya sa Ginoo kay sufficient, more than enough. Amen? Naay meaning diri sa grace. Ano meaning grace? Naman tayo mga grace diri, no? Pila ka ba katong grace diri? Ako na ilan, si Princess Grace, Precious Grace, Precious Vine, Eliana Grace. Natay mga grace. Ang grace is God choosing to bless us rather than curse us as our sin deserves. Ang kaning grace, dili ta ngayon nga modawat, pero gihatagan ta. Mo na ang pinakaklaro nga, biko lang, simple lang ang meaning. Dili ta ngay tagaan, pero gihatagan ta. Amen? Naklaro na ninyo ang meaning sa grace? Dili ta deserving, pero gihatagan ta bagong cellphone sa tong mama. Badlungon kita, grace na siya. Ipakonect ka pong ka sa wifi sa mong silingan. Bisan dili ka mo, sige kag download, nilag na kumayo la dito. Grace na siya. Tagaan kag bawon sa mong mama, bisan grace na siya. Pasiloon ka sa imong boss, bisan sige kag ka-late. Grace na siya. Gihatagan ka sa dili ni mga yan. Ang grace sa Ginoo, dili na to abusaran. Amen? Mga additional lang ako. Ang Greek word sa grace of God kay karitoo, teo. Ang grace kay kari, ang of kay tuo o tu, ang God kay teo. So man na makadungtag karito, charito, or in other word, favored. Kanay mga play of words sa Greek nga ang grace kay charis nga tu mo nang karito. Ephesians 2:8, for by grace, importante ni nato para mga Christian, for by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, na clerical error, it is the gift of God. So ang atong kaluwasan kay gift, gasa, grasya, gikan sa Ginoo. Ug atong gidawat pinaagi sa pagtuo. Amen? So mo na nga, gift man, nakoy pa ko sa inyo ha. Kung naay mohatag sa inyo gift, unsa inyong buhaton sa gift? Gasa. Gamiton, oblihon, sakto dyan. Oblihon, gamiton, kauman, unsa pa ninyo? O sikusikan ba ninyo ang gift? Ang uban kay, naman ko gift niya, naman nag-birthday lain or nagkasal, pastog balik, ihatag. Ang gift, may son, kay gihatag na sa Ginoo, daghan nga tawa to, daghan tang nakarelate.
Kanon regalo tong plancha, dukan ba tong plancha? Unsa nya nay bagong ito na regalo dito. Ang grace, ang kaluwasan nato di nato sayangan kay gift ni siya. Dili gikan sa tao, kun dili gikan sa Ginoo. Amen. Dili basta-basta nga gift. Dili prosperity lang, kun dili holistic nga gift, tanan. Healing, physically, tanan, emotionally, mentally, tanan sa atong mga relationship. Ako ning isira ani nga quote ni John MacArthur. The weaker the human instrument, the more clearly God's grace shines forth. In context sa katong woman nga nag-bleed, the weaker the human instrument, the weaker ang pamaagi sa mga doktor. Nga may anong naayo buhi pa man siya antud karon nga ang doktor ni balibad naman. The more clearly God's grace shines forth. Amen. Makaingon jud ta nga tungod jud ni sa grasya sa Ginoo, gasa na jud ni sa Ginoo. Kay dili jud ni mahimo sa tao. Mga estudyante, grace na jud na nga wa mo nagtuon niya nakapasar mo niya ni tap pa jud grace pag pertim pagka-grace ana. Amen. Weak na kayo imong pagtuon mo ayaw mo nalipay man ang mga Lord papasara. Hana unsa kita nga verse? Unsa kita nga verse imong suwat nga na-exam? Nami i-share ninyo technique ni Ate Hani. Duha ni sila ni Ma'am Alma, sukad-sukad wali ni sila nang upya. Gikan pag kinder hantod college. Ang isuwat daw ni Ate Hani before mo take og exam, iyang suwatan og James 1:5. Unsa kinang James 1:5? If any one of you lacks wisdom, mangayo sa Ginoo. Nakita na to nga atong mahimong model. Dili lang sa physical nga kuan, kundi sa spiritual. Gikan pagkabata, kamo mga hamtong-hamtong nakakita nga giunsa niya gikan pagbata hantud karong panahon na nga matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Og bisan na nahitabo sa ilang pamilya, nga dili nila matugkad bisan unsa ang pagpangayo, pero sufficient ang grace ni God nga adlaw-adlaw nga gihatag. Kita to ang grace sa kuan na to kay favor, blessing. Perti kayo ang blessing nga gihatag gibubo sa Ginoo sa mga tao nga magmatinud-anon pagpangalagad kaniya. Amen. So dili ta mga lagad sa Ginoo para mosunod sa blessing. Maninuod ka pagpangalagad sa Ginoo kay ang grace naa jud na sufficient. Dili na to gukuron ang blessing kundi ang blesser, ang source sa blessing mao atong gukuron. Amen. Inyo bang nadawat ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon? Amen. Manindog ta maigsoon. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios ug atong hatagan og dako nga importansya atong gitawag nga praise and worship. Sa kan Sunday ron sa buwan sa September, upat na lang ka buwan 2025 na. Healing Sunday karon sa kaduha nga Domingo sa September. Samtang mag-anta ang praise and worship team para iwas ta distract sa atong tapad, sa atong palibot. Ipiyong atong mga mata, iduko atong ulo. Huna-una paglawom, napa kay gipangayo sa Ginoo? Nako gipangayo sa Ginoo nga wala jud matubag. Pero sama sa babae nga 12 years nga nagantos, ayaw pagantos igsoon. Have faith sama sa mong babae. Duol sa presensya sa Ginoo, abli karon ang atubangan, pidi ta makaduol diri. Ang pastor, ang mga leaders, igo ra mo pray, matapion sa mga kamot. Ug ang Ginoo atong gituhuan nga mao'y magpanlihok sa mao nga affliction, mao nga sakit. Kay faithful, matud pa ani nga kanta. Faithful si God. Sa tong kantahon kadali og atong hatagan og time nga makaduol mo din sa tubangan. Your joy is my
Ay, so na ayaw ka, ayaw pabuta nga, mahuman ang kanta. I-take ang chance, i-grab ang opportunity. Put my hope in things unseen. Your promises are true. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Itong gitawag si Sister Annie, si Pastor Arenda, Pastor Marlo, si Brother Ray Magallanes. Pag-ari din sa tubangan, atong i-pray, atong itapoy na tumakamot, nga gusto mga kaigsunan. Kita maigsoon nga nahibilin sa atong pwesto sa lingkuranan, padayon ta sa pagdaig sa tumbuhi nga Dios. Faithful, matinud-anon. Labing matinud-anon, dili mo biya ang atong buhi nga Dios. Pagka maayo gayon ni Jesus. Hallelujah. My trust is in your name. Always you're with me. Your hands will lead me. My trust is in your name.
Listen. Mao ni message si Lord para nato karong kabuntagon. Keep your lines open. I repeat, keep your lines open. Pirmi ablihi ang linya na abli. Keep your lines open. That the moment that I tell you something to do in my name, you are ready. So keep your lines open. Because I will dispatch you anytime to do a mission. This is the season to get ready for missions that you don't know that is coming your way. Children of God, I repeat, keep your lines open so you will hear my voice anytime that I will dispatch you to do a mission for my name, for my glory, says the Lord. There will be times that you will be called in the middle of the night to answer the call, to do the mission that I have called you to do. And I tell you, the playing field, the battlefield has shifted. I repeat, the battlefield has shifted. If sa una, kinahanglan pa ka muadto sa usa ka dapit, umuduol sa usa ka tawo, aron ma-execute ang akong mission na akong ipabuhat kanimo, the battlefield has shifted. There will be times that I will wake you up in the middle of the night to pray for a specific person in the spirit. And I want you to get ready because this is not a battle of flesh and blood, but in the spirit. There is a battle going on in the spiritual realms, and I want you to get ready. Pick up the armor of God. Use it in my name. Prepare. Be ready. There are times in the middle of your sleep you have to get awake. And you get to get your spirit awakened. Quicken. Alert. And this is the word of the Lord, because we are in the season wherein I will activate your gifts. We are in the season that you are to go into battlefields that you haven't gone before. Battlefields that are not familiar to you. And there are times that I will use you even in the digital world, that you don't have to go to that person, but all you need to do is to pray, to contact them, to email them, to chat them. I tell you, you are in a season wherein I will dispatch you to do my mission in things that you haven't seen ever before. You will see people get healed. You will see miracles that you haven't seen before. You will see visions that you haven't seen before. And I tell you, this is not a game. This is for real. And the word of the Lord is equipping us and telling us to keep our lines open and be sensitive to His voice. Because anytime, any second, He will dispatch you to do a mission for the glory of His name. And many people will know more about Jesus because of your obedience to Him. And this is not the time for you to get sleepy or have slumber. This is not a time for you na mag-relax and chill in serving the Lord. This is a time for you to activate, to become Christians that are not hollow in serving the Lord. I want you to get up on your feet in the Spirit and activate that gift. For I have equipped you for how many years? And this is the season wherein you need to stand up for my name and be ready for that mission in hand. It is in front of you.
It is in front of you. You are not waking up each day just doing your thing in this earthly needs and wants. I have raised you and I've given you life for a mission and a purpose. Your life has a purpose and I want you to get ready. Stop playing games in your serving, in your service to the Lord. Get ready, get up, be ready. I will dispatch you in that mission field to that specific person you have in mind right now. And I'm flashing faces of people in your thoughts right now. So don't be afraid. Don't be scared. I am with you. I will provide you strength. It is true. My power is made perfect in your weaknesses. My grace is sufficient for you. And the more that you are weak, the more you are strong because of me. Because, says the Lord, because of His power that is working through your life. And I want my splendor to be shown all over the earth, says the Lord, through your life. And this is not the moment that you become spectators and audience of what I'm going to do in this world. But I want you to take part in this mission and engage. When I tell you to say engage, then get engaged, not in marriage, but in the mission. If the Lord says to do something, if it tells you to go to that person, or you have to post this, or you have to send this, or you have to help that person in need, be ready. I want you to be ready. I want you to be alert. So quicken your spirit. I am doing a new thing in this season. Things that you haven't seen, says the Lord. Hallelujah. Glory to His name. Jesus. Praise God. Kasi mo na yung mga nagson, magdaduha ka. Saan ka na kong mission, no? Weak man kayo ka karon. Nagakog struggles. May son, atong i-worship si Jesus. Paningkamutan nato ang makahikap. Bisan lamang sa sid-sid siyang presensya. Karong kabuntagon. Mangulita nga malipayon. Equip, isog, nga mabuhat sa mga mission. Faithful. Sukad sa sinugdanan. Sukad sa... Praise God. Atong ikusog atong mga tingog, Mike Son. Atong balikon sa pag-awit. Sukad. Yes. Uban sa pagtuwa tong isinggit, matinon.
matinud-anon ka. Wala ka. Amen. Atong hatagan sa kusog ng mga pagsinggit sa pagdaig ang atong Ginoo. Hallelujah! Woo! Jesus! You are faithful. Matinud-anon. Matinud-anon. Hallelujah! Ginoo, salamat sa mong grasya, Lord God. Salamat, Ginoo, sa tanan, sa tanan. Ginoo, kay makasalig kami kanimo sa mong gamahanan nga ngalan. Atong isa tong kakamot, ang panalangin sa Dios Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magauban ka natong tanan. Manguli kita nga malipayon, equip, walay kahadlok sa mission, sa ipabuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi. Ang kalinaw, maghari sa tong pamilya, magapanalangin sa tanan nga makuptan sa itong mga kamot. Ang iyang pabor, magsunod ka nato, ang iyang grasya. Kinintanan atong gidawat sa pagingon og Amen. Amen. Amen.